Di ba napakasarap ang pakiramdam kapag nayayakap mo ang iyong kapatid? Glory to God. Lalo na po yung mga newcomers, mararamdaman po nila na sila po'y kapamilya na. Amen? Praise God. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin. Hallelujah, Lord God. Oh, rabababa, shikiyaradabasyande. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, napakabuti mo po, Panginoon. Hallelujah. At ito po isa pong kagalakan ng ating pong Panginoon na tayo pinatatakpuan sa Kanya pong gawain. Sapagat ako po'y naniniwala na kapag tayo po ay dumarako sa bawat gawain, nakahanda ka na sa isang pinagpalang buhay. Amen! Mararamdaman mo ang pinagpalang buhay. Yes, hallelujah, Lord God. Purihin ka po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Amen! Praise God! Alam nyo, totoo po ito. Dahil talagang sa panahon po ngayon, na sa ating pong kapaligiran, tayo po ay minsan ma-e-stress ka. Sapagkat makikita mo na nandito, pumunta ka lamang sa palengke. Takbo dito ang mga tao, takbo doon. Praise God. Sapagkat nandun na ka ng pag-anasa na sila makapagtagumpay sa buhay. Amen? Dahil ngayon po sa panahong ito, kaya kinakailangan natin ngayon ang maiking na panalanginan. Glory to God. Sapagkat ang ating pong buhay sa ibabaw po ng mundong ito ay punong-puno ng labanan. Glory to God, hallelujah. Dahil talaga po na ang mga tao po ang kinakailangan po nila ay ang Diyos. Ang kailangan ng lahat ng tao, lalo po sila po wala pong relasyon sa iyo, ang kailangan po nila ay ang comfort ng ating pong Panginoon. Tanging ang ating po lamang Diyos ang makagagawa ng mga imposibleng bagay. Tanging ang ating pong Diyos na kung sa'yo makagagawa ng himala. Kaya ating pong mithiin na tayo po ay makapaghayag. Tayo po ay makapagligtas ng kaluluwa. Amen? At talagang sa panahon po ito, sa dami po ng ating pong kaabalahan, minsan marami na po tayong naliligtaan. Pero totoo po, ang susi ng lahat ay nasa pagsunod. Dahil kung tayo po ay patuloy na nagiging masunod rin sa ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang lahat po ng nasa ibabaw ng lupa, ang ating Diyos ang may pag-aari. At ito po'y inilalaan niya sa kanyang mga anak na masunurin. Inilalaan niya sa kanyang mga anak na nando yung kaligayahan na maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga yung pong topic po ng mga sa Women's Cafe, the gift. Amen. Yung gift na yun, kinakailangan na ito po'y ating pong magamit. Yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon, kinakailangan ito'y atin pong ipagamit sa Panginoon. At totoo po, kung tayo pinakatanggap ng regalo, ang sabi nga po, ito pong regalong ito ang pinaka-the best na regalo po natin, yung tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Yung meron po tayong Jesus, kung tayo po merong Jesus sa buhay, daig mo pa ang milyonaryo. Sapagkat kapag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, saan ka man pumunta, may assurance ka na yakap ka ng ating Panginoon. Ano man ang pagsubok na yung mararanasan, sisiguradihin ko kapatid, magtatagumpay ka. Amen? Kaya purihin po ang ating pong Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. At one time nga po, bagamat ito po hindi po ito kasama po sa aking pong topic, nung mabasa ko po yung awit 103, at ito po ay akin pong ninamnam yung bawat lyrics ng awitin. Yung bawat lyrics na kung saan na ito po yung pong magbuhat po sa verse 1. Ang sabi nga ay, bless my soul, O Lord God. Kinakailangan na itong ating pong kaluluwa, ito po'y mabless. Ang ating pong kaluluwa, lagi po tayo magpuri. At ang sabi, within. Yung nasa kaloob-looban po natin, kinakailangan magpuri sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat kung tayo po'y lagi magpupuri po sa ating pong Panginoon, ano po sabi niya po sa verse 3? Nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan at pinagaling ang lahat ng ating pong karamdaman.
So, ibig sabihin, kapag pala tayo po'y lagi nagpupuri, lagi sumasamba sa ating pong Panginoon, na andoroon yung kung saan ay automatic na tayo po'y patatawarin ng ating Panginoon, lilinisin tayo ng ating Diyos, at mararanasan natin yung kagalingan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Bakit po? Totoo po yun. Kasi kapag tayo po'y lagi nagpupuri, meron kang merry heart. Amen? Ano po sabi po sa aklat po ng Kawikaan? A merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kapag tayo po'y lagi po nagpupuri, meron kang merry heart. Amen? Ang isa pong may merry heart, gaano man kalaki ang mga problema ang pinagdadaanan, sa Kanya po, ito po ay magiging magaang. Sapagkat habang ikay umaawit, habang ikay nagpupuri, maririnig mo ang mensahe ng ating Panginoon. Mararanasan mo ang kalayaan, mararanasan mo yung kung saan ay kagalingan. Kaya ngayon, sabi niya po doon po sa verse 12 po ng awit 103, na kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganoon niya nililimot ang ating pagsalangsang. Biro mo, napakabuti ng ating Panginoon. Kung magbuhat sa ating pagkabata, nakakilala ka 50 taon, na hindi mo alam na ikaw pala ay may mga kasalanan, na akala mo'y okay lang to. Pero kapag ikaw pala lumapit sa ating pong Panginoon, gaano mang karami ang ating pong kasalanan, ito man ay siganlayo ng kanluran sa silanganan, biro mo, hindi magtatakbo yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ganun niya nililimot ang ating pagsalangsang. At kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganoong kalawak ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? At ang sabi niya po sa verse 13, kung paano ang ating pong Panginoon ay naaawa sa kanya pong anak. Amen? Kung paano ang ating pong Panginoon naaawa sa kanyang anak. Amen? Ganoon niya po tayo na kung saan ay nililingap doon sa may mga tao na may takot sa Kanya. Kaya pala totoo po ang ating pong Panginoon. Malapit ang puso ng ating pong Panginoon sa may takot sa Kanya. At sinabi rin sa aklat po ng Kawikaan 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And by knowledge, holy is understanding. Kaya kapag tayo po ay may takot sa ating pong Panginoon, dadaloy ang karunungan. Amen? Dadaloy ang kaalaman at dadaloy ang pagkaunawa. Amen? Kaya ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong topic po ngayon, be still and know that I am God. Amen? Be still and know that I am God. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Glory to God. Ang sabi po nito, means to stop striving. Glory to God. Hallelujah. Pakipahus nga po. Ang ibig sabihin po raw nito, kinakailangang tumigil ka na. Yan. Means to stop striving yan. Stop fighting. Relax. Amen. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, kinakailangan na ikaw ay tumigil na sa kung saan yung pong paghanap din paghanap doon. Glory to God. At iniingatan po tayo ng ating pong Panginoon. Stop fighting. Huwag ka na makipaglaban. Kung meron kang minimiti sa iyong buhay, ibigay mo ito sa Panginoon. Manatili ka. Manahimik ka. Amen? Praise God. At ang nais po ng ating pong Panginoon, ang sabi nga po rito, relax ka lang. Relax. Amen? Hindi pagka po tayo may problema, wala ka nang ginawa kundi text dino, text doon. Amen, takbo din takbo doon. Lagay ng galit, maniningil sa utang, kapag ka hindi nakasingil, magagalit. Pero ano ang sabi po ng ating pong Panginoon? Be still. Amen. Manahimik ka. Mamayapa ka. Amen. Tumigil ka na doon sa pagsisikap sa sarili mong lakas. Tumigil ka na doon sa kung saan lakad din lakad doon. Manahimik ka muna bago ka tumakbo. Amen. Mag-relax ka muna. Alalahanin muna na ang ating Panginoon ay buhay. Alalahanin mo natin na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating kabutihan. Alalahanin mo.
Amen. Yan po ang ipinauunawa na kinakailangang manahimik ka muna. Amen. At ang sabi, it also means to put your hands down. Amen. Ibig sabihin bumirmis ka muna. Huwag ka muna kung ano-ano yung gawain mo. At ang sabi rito, sometimes we put our hands up to defend ourselves from all that life can brings our way. Ibig sabihin, minsan may mga panahon na taas na ang iyong kamay. Amen? So, ibig sabihin, kapag tumaas na po ang ating pong kamay, wala na po ang ating lakas. Wala na po ang ating kaparaanan. Wala na po yung ating pong mga sarili na kung saan ay karunungan. Kaya tama po yung sinabi po sa aklat po ng Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Acknowledge Him in all thy ways and He will guide thy path. So, ibig sabihin, magtiwala muna tayo sa ating Panginoon. Bago ka lumakas, sangkunin mo na ang ating Diyos. Manalangin ka muna. Purihin mo muna ang ating pong Panginoon. Kaya nga po ang sabi ko, sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pagpapakumbaba sa ating Panginoon, maraming himala tayong mararanasan. Amen? Marami tayong matututunan. Marami tayo na kung saan ay himala, na kung saan ay mararanasan, sapagkat ang ating pong Panginoon, alam niyang lahat ang ating pinagdadaanan. Kaya kung tayo po'y mananahimik, kung tayo po'y titigil sa ating pong sariling kaparaanan, kung po tayo paminsan-minsan mag-relax muna, tayo po muna ay medyo hihiga ng konti at sasabihin mo, Lord, alam mo naman ang aking problema. Di ba ikaw ang aking tatay? Alam mo naman ang aking pangangailangan. Lord, alam mo ito, magtutuition ako, magbabayad ako ng kuryente, magbabayad ako sa tubig. Eto may panibago na naman akong bills. Meron kami mga babayaran sa internet. Magbabayad sa tuition. Wala na kaming grocery. Di ba tatay ka namin? Di ba ikaw naman ang milikha ng langit at lupa? Di ba sabi mo nandun sa aklat po ng Jeremiah 32 verse 17? Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. At ito'y nalikha sa pamamagitan ng iyong malalakas na bisig. May bagay bang imposible sa iyo? So ipinauunawa po ito sa atin ng ating pong Panginoon upang hindi po tayo masayang ang ating pong lakas, ang ating oras, ang ating kung saan ay ang ating pong isip. Ibigay mo ito sa Panginoon. Ibigay mo, Lord, ito po ang aking mga problema. Dahil ikaw rin na may sabi sa aklat po ng Matthew 11:28, lumapit kami sa iyo, kaming lahat na napapagal, kaming lahat na nabibigatan, at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Amen? Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Nakikita ng Panginoon, hirap na hirap ka na. Pero kung tayo po ay lalapit sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, anak, mag-aral ka sa aking salita. Mag-aral ka sa aking salita. Pasalin mo ang aking pamatok. Sapagkat ako ay may maamo at mapagpakumbabang puso. Amen. Kapag ito'y narinig mo, kapatid, maaari sabihin mo, Lord, salamat. Hindi ko man nakuha yung aking pong hinihingi ngayon. Ngayon pa lamang nakararanas na ako ng kapayapaan. Ngayon pa lamang nararanasan ko na naririnig ko ang iyong tinig. Kasi ang nais ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, lagi po natin unahin ang ating pong Diyos. Amen. Lagi po natin gawain na pagkagising po natin, manalangin ka na, magpasalamat, magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag ikaw po'y lagi nagpapasalamat sa ating pong Panginoon, hindi po mag-aatubili ang ating Diyos para ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Hindi po siya na kung saan manghihinayang para ikay pagpalain. Ang nais po lamang ng ating pong Panginoon, lagi po tayong sumamba. Lagi po tayo na kung saan purihin natin ang ating Panginoon. Lord, salamat, tunay nga na ikaw ang aming Diyos na buhay. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na dakila. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na nagpapala. Ikaw ang aming Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng karunungan. Ikaw ang Diyos na tama. Salamat, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. Ganyang kabuti po ang ating Panginoon.
Glory to God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito, yung po sinabi po dito ng ating pong Panginoon, sa 46:10 ng Psalms, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations." Amen. I will be exalted. Amen. In the earth. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon, kung tayo mananatili at ating pong uunawain at ating pong kikilalan na siya ay Diyos. Amen. At siya po ay matataas. Amen. Matataas po siya sa buong nasyon. Matataas din siya ibig sabihin sa buong mundo. Natataas ang ating pong Panginoon. Kanino ka palalapit? Ay siya yung ating Diyos. Kasi ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Kaya ang nais niya, lagi po tayo maging mapayapa. Lagi po tayo na kung saan ay manahimik. Upang lagi po nating maunawaan kung ano po ang plano ng ating pong Panginoon. Bakit tayo nakararanas ng iba't ibang uri ng problema? Lagi may plano ang ating pong Panginoon. Lagi po siyang may nais na upaunawa sa atin. Bawat pagsubok na ating pong nararanasan, may mensahe ang ating pong Panginoon. Bakit po niya ito pinahihintulot? Upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay pansamantalang manahimik sa gitna ng iyong problema. At kung ating pong babalikan, ito pong kasaysayan, ito po ay sulat po ni Haring David. Si Haring David, napakatindi ang kanya pong mga pinagdaanan. Labanan dine, labanan doon. Biro mo, napakatindi yung kanya pong naranasan. Pagkagaling niya po sa labanan, at pagdating niya, nagtagumpay sila sa labanan. Pagdating nila ang kalang asawa, mga anak, kinuha ng kaaway. Ano kaya kung ikaw ang galing sa labanan, nagtagumpay ka? Pagdating mo, wala ang iyong mga anak. Wala ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil kinuha ng kalaban. Pero ano ginawa po ni Haring David? Siya po ay lumuhod, sumamba sa ating Panginoon. Panginoon, ano po ang aking gagawin? Hahabulin ko po ba sila? Pero nakarinig siya ng tinig. Sige, habulin mo dahil kasama mo ako. Amen. Ano nangyari? Nagtagumpay. Hindi po kada-kada nagdesisyon si Haring David. Siya muna ay sumangguni sa ating Panginoon. Siya muna ay buhod, nagtaas ng kanyang kamay, at siya'y nagpuri. Maaaring kung ating pong titingnan, ang kalalagayan po ni Haring David, nung pagkagaling niya sa labanan, maaaring siya ay kung saan pawis na pawis, o maaaring siya po ay ang kanyang damitin, maaaring may putik-putik pa, dahil galing siya sa labanan. Pero hindi po siya kadakadaka na nung, "But Lord, bakit ko ito naranasan? Di ba ako po ay galing sa labanan? Di ba ako po ay inutusan mo na sige, lusubin mo yung mga kaaway nyo sapagat makakamit nyo yan. Pero pagdating ko, Panginoon, eto wala ang aking anak." Pero wala po siyang ginawa kundi siya sumamba. Wala po siyang ginawa kundi siya nanahimik muna at hinintay niya ang tinig ng ating pong Panginoon. At yan po yung nais po ng ating pong Diyos sa ating pong buhay. Bago po tayo tumakbo, manahimik ka muna. Makinig ka muna. Amen? At ang sabi ni sa aklat po ng Proverbs, Panginoon, ng ating pong kung saan ay ang kanya pong anak na si Solomon. Ano ang sabi niya? Kinakailangan, ikaw ay naka-incline, yung pong ears mo, naka-incline sa salita ng ating Panginoon. At kung marinig mo yung salita ng ating pong Panginoon, keep within your heart. Kinakailangan alagaan mo ito sa puso mo. Sapagkat kung ito'y aalagaan mo sa puso mo, there is healing. Amen. In your health. Pinagagaling tayo ng ating pong Panginoon. Binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan upang kung tayo ay dumarating sa matitinding labanan, meron po tayong lakas upang pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin ang ating Diyos. Ang ating Diyos na kung saan ay nagbigay sa atin ng pagkakataon para makilala po natin
na tayo po'y tinawag at pinili po ng ating pong Panginoon upang tayo makaranas ng Kanya pong kabutihan. Amen. Ano po ang sabi niya po dito sa aklat po ng Isaiah 2:4? Ang sabi po dito, He will be our judge. Amen. Ang sabi po dito, He will judge between the nations and will settle dispute for many peoples. They will beat their sword into a plowshare and their spears into pruning hooks. Nations will not take our sword against nation, nor will they train for war anymore. Ano pang pinauunawa po din sa aklat po ng Isaiah? Ang Diyos ang hahatol sa atin. Ang Diyos ang kusay nakakaalam ng mga bagay na atin pong ginagawa. Kaya siya po ang may turo, judge not. Huwag kang humatol. Amen. Upang hindi kahatulan, sapagkat ang ating Diyos ang may kapangyarihan na humatol sa lahat ng tao, maging sa buong nasyon. Kaya po pinakikita rito, dahil meron po tayong judge, ang nais ng ating pong Panginoon, wala nang gera, wala nang labanan. Amen. Ang nais ng Panginoon, patuloy tayo magtiwala at umasay sa Panginoon lamang. At ang nais ng Panginoon, maging payapa ang kanyang bayan. Ayaw na niya ng mga giyera. Ayaw niya ng kaguluhan. Kaya ang sabi niya, ako ang hahatol. Manahimik ka lang. Manahimik ka lang. Kaya tama sabi sa aklat ng Roma, the vengeance is mine. Amen. Kung inaakala mo sa sarili mo, ikaw ay argabyado, meron tayong Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Kung ano man ang sabihin sa iyo, pawang kasinungalingan. Ang sabi sa aklat po ng Matthew 5 verse 12, mapalad ka kapag ikaw ay pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magalak ka at magsaya dahil malaki ang bahagi mo sa kaharian ng langit. Amen. Talagang mararanasan natin yan ay kay mahatulan. Mararanasan natin na minsan ikay mapagbibintangan. Mararanasan natin na minsan ikaw ay pagwiwikaan. Ikaw ay magpapagsasalitaan ng hindi naman ayon sa iyong ginawa. Pero salamat sa Panginoon, meron Diyos na nakakita na may hahatol sa gitna natin. Meron Diyos na nakakaalam. Dahil siya po ang may sabi, lahat ng ating ginagawa, lihim sa tao, pero sa Diyos, lantad. Amen. At siya ang hahatol ng lahat ng ito. Pero sa kabila ng lahat, titingnan ng Panginoon ang puso mo. Handa ka bang magpatawad sa mga taong gumawa sa ng masama? Handa mo bang unawain ang mga taong ito? Na sa kabila ng lahat na mithiin mo, ay maparangan lagi ang ating Panginoon. Pero minsan hindi mo namamalayan, iba pala ang tingin sa iyo. Pero salamat may Diyos. Salamat merong Panginoon na kung sa'yo aking pinaglilingkuran, na sa kabila ng lahat na nakakaramdam ka ng kirot sa iyong puso, ang Diyos ang magko-comfort sa iyo. Anak, ako ang kakampi mo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Amen. Lahat ng lihim, ito'y nabubunyag. Kaya ang sabi sa aklat po ng Mateo, yung ibinulong mo sa kwarto, isisigaw yan sa ilang. Ang ginawa mo ng lihim, ilalatad yan sa liwanag. Sapagat ako ang Diyos na hahatol, ako ang Diyos na gagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng bagay makita nila. Mali pala ang kalamparatang. Manahimik ka lamang. Be still and know that I am your God. Amen. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Hindi makarinig ka lamang ng pangit. Susumpay mo na agad ang iyong kapatid. Makarinig ka lamang ay pinagwiwi ka ng pawang kasinungalingan para kang ahas. Manalangin ka muna. At patawarin mo ang mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Dahil sabi nga ng Panginoon sa aklat po ng Romans 12, glory to God. The vengeance is mine. Amen. The vengeance is mine. Ipakita mo doon sa mga tao na gumagawa sa iyo ng masama, mahalin mo sila. Ibigin mo pa sila. Ipanalangin mo sila. Amen. Minsan may mga pagkakataon na makikita natin yung mga tao na kung sa'y gumagawa sa iyo ng masama,
nagpapapansin ng palayan. Amen. Pero ang gawain mo, ibigin mo, ipanalangin mo, sapagkat meron Diyos na nakakakita. Amen. Sapagkat ang nais ng Panginoon, lagi po tayong punong-puno ng kapayapaan. Lagi po tayong punong-puno ng pag-ibig, sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Amen. Ang ating Diyos, sobra po tayong minahal. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Para lamang tayo patawarin. Para tayo iligtas sa kumunoy ng impyerno. Ganyang kabuti po ang ating Panginoon. Bakit hindi mo kayang ibigin ang umaaway sa iyo? Love them. Amen. Pagpalain mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nung ating pong Panginoon sa krus, nung siya'y malapit ng mamatay, ano ang sabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? Biro mo, ang ating Panginoon, marahil kung ikaw minsan nakararanas ka nang ikaw ay pagwikaan ng pawang kasinungalingan, maaari meron pang bahagi doon na meron kang konti na nakikitang kahinaan. Pero ang ating Panginoon, wala siyang kasalanan. Ang ating Panginoon, banal. Ang ating Panginoon, ibinigay ang buhay. Nagmiministeryo. Nagpapagaling na may karamdaman. Pero ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Nung siya ay hinatulan, nung siya ay binugbog, nung siya ay ipinako sa krus, ano ang nabukas sa kanya mga labi? Forgive them. Amen? Hindi po lang ang ating pong Panginoon. Noon si Esteban, siya po ay pinapatay na sa bato. Ano ginawa ni Esteban? Himingi pa rin siya dahil nakita niya, pagtingala niya, bukas ang langit. Ang sabi niya, Panginoon, huwag niyo pong ihahatol ang kanilang pong mga kasalanan na pagkitil sa aking buhay. Amen. Sana meron po tayong ganung puso na hindi makarinig lang po tayo ng hindi po maganda sa ating pandinig. Ang gagawin natin ay benga agad, laban agad, sugod agad. Pero gawin mo, manalangin ka muna. Amen. Baka yung taong yun na nagsasalita sa iyo nang hindi tama, baka meron siya na kung saan minimiti. O baka naman siya ay merong pinagdadaanan sa buhay. Dahil totoo po yun. Dahil sabi nga po sa aklat po ng Santiago 3, ang ating pong dila. Amen. Ang dila ay maliit na bahagi ng ating katawan, pero nakapagpapalagablab ng isang malaking kagubatan. Amen. At kahapon nga po ako po ay meron po akong kinaunsil. Dahil naging daan po ng kaguluhan. Pero ang sabi ko nga, ito'y mensahe ng ating Panginoon. Mag-iingat tayo sa bawat ibubukas ng ating pong mga labi. Sapagkat minsan ang salita kapag ito'y naibukas na, ang sabi nga po, may pakpak ang balita, may taenga ang lupa. Ito po ay kasabihan ng matatanda. Amen? Pero naando sa aklat po rin ng kawikaan. Minsan tayo magsasalita, hindi natin alam yung nakarinig, iba agad ang ipararating. Kaya yung po pala ang ibig sabihin noon. May pakpak ang balita, may taenga ang lupa. So ibig sabihin, binibigyan po tayo ng awards, wag agad tayo nakarinig lamang kwento na agad sa kabila. Kasi ang salita, minsan, iba yung tono. Pagdating sa kabila, iba naman ang ibig sabihin. Pero kung tayo po'y nagiging maingat, na kinakailangan kapag tayo po'y nakarinig ng isang balita, luhod tayo sa Diyos. Panginoon, na itong aking narinig. Hindi po ito maganda, pero tulungan mo po ako kung ano po ang nararapat. At ang ating pong Panginoon, siya po'y Diyos ng kaayusan. Kaya po ipinakikita po rito, always be still. At alamin natin na sa yung ating Diyos. Siya pong ating Diyos na kung saan natataas. Amen. Siya po yung kung saan nagtataas sa buong mundo. Kaya kung ano man ang ating pong pinagdadaanan, be still. Amen. Alamin natin, unawain natin na sa iyo pong ating pong Diyos. Amen. At ano po sabi po sa aklat po ng Exodus, chapter 14, 13 and 14. Our God will be our deliverance. Amen. Our God will be our deliverance. Ang sabi po rito, ito po ay anong pong panahon na mga Israelita ay maalis na doon po sa Ehipto. At sila po'y malapit na doon sa kung saan doon po sa dagat na pula.
Ang mga Israelita ay sobra po silang bunganga ng bunganga kay Moises. Bakit mo ba kami dinala pa rito? Wala na ba kami paglilibigan sa Ehipto? Dapat kami alipi, hindi mo na kami hinango doon. Pero nagsalita po si Moises. Ano po ang sagot po ni Moises? Moises answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again." Ano pong ipinauunawa po dito? Kinakailangan na tayo po'y huwag matakot. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang mga problema na iyong kinakaharap, ano man yung nakikita mo na tila ba ito'y nakakatakot, pero ano po ang sabi? Stand firm. Amen. And you will see the deliverance of the Lord. Manatili ka lamang. Huwag kang matakot sa mga pinagdadaanan. Huwag kang matakot sa mga problema. Ang Diyos ang magpapalaya sa inyo. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang kayo lumaya sa inyong mga kinalalagyan. Dahil maaari ang buhay po ng mga Israelita, dahil naandun yung kung saan ay kanapundaw dito po kay Moises. Nakikita nila, ayan ang mga Ehipsyo. May mga nakakaruwahe na sila. Maaring ito po'y bilang isang tao, takot ang iyong mararamdaman. Pero ano ang sabi ni Moises? Tingnan nyo na lamang yan. Tingnan nyo na lamang yung mga Israelita sapagkat ililigtas ng ating Panginoon. Hindi nyo na iyang mararasan, hindi nyo na iyang makikita sapagkat ililigtas kayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ano man ang ating pong pinagdadaanan, tingnan mo na lamang yung problemang yan. Tingnan mo na lamang yan, dami ng utang na yan. Darating ang araw na kapag ikay tumawag sa Diyos at ibingi ka ng tulong, ikaw ay palalayain. Ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan para lumaya ka sa anumang mga bagay na iyong kinalalagyan. Amen. Ganyan kabuti po ang ating Panginoon. At pag naaalala ko nga po yung kabutihan ng Panginoon, dahil habang binabasa ko po ito pong Exodus 14, sabi nga, Lord, salamat. Dahil totoo po ang salita mo. Dahil naalala ko po yung haba ng aking mga utang. Naalala ko po yung utang sa bangko, utang sa lending, utang sa kung kangi-kangino. Pag naaalala ko yun, tama pala ang sabi ng Panginoon, tingnan mo na lamang, alalahanin mo na lamang yung mga utang na yan. Ikaw ay lumakad sa akin, sumunod ka sa akin, darating ang isang araw, mararanasan mo rin ang kalayaan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay nangako, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako ang iyong katulong, walang magagawa sa iyo ang tao. Amen. Darating ang araw na palalayain tayo ng ating Panginoon, maghintay ka lamang. Huwag po tayong magmadali. Dire-diretso lamang. Huwag kang lilingon. Amen. Dire-diretso lamang sapagkat ang kinakaharap mo ay ang Panginoon. Sundan mo lamang ang ating Panginoon. At habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang nakalalaya sa utang. Amen. Hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang itinataas ng ating pong Panginoon. Ganyan kabuti po ang ating pong Diyos. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kung ikaw man ay kabilang sa isa pong hindi magandang relasyon, meron tayong Diyos. Kung kayo man ay nagkahiwalay na mag-asawa, darating ang isang araw, magkakapisan din kayo. Sapagkat ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen. May mga ginagawa po lamang sa ating buhay. Kung ikaw man ay isang anak na bunga ng broken family, huwag kang manlulupaypay, kapatid. Meron tayong Diyos na maghahango sa atin. Meron tayong Diyos na buhay. Si Jesus ay buhay. Siya'y namatay at ngayon siya ay buhay na ating kasakasama. Amen. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po sa verse 14, glory to God, ng Exodus. Hallelujah. Oh, salamat po, Holy Spirit.
Oh yes, Holy Spirit. Ano ang sabi niya po sa verse 14? The Lord will fight for you. Amen. The Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Ipaglalaban ka ng ating Diyos. Manahimik ka lamang. Amen. He will fight for you. Yung ikay nangihina, bibigyan ka ng kalakasan. Yung meron kayong kaso na kinakaharap, ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Amen. Alam ng Panginoon kung ano ang lahat-lahat. Alam ng Panginoon na ikay argabyado. Alam ng Panginoon kung sino ang may pagkakamali. The Lord will fight for you. Amen. Lagi ka lang manahimik sa presensya ng ating Panginoon. Mag-enjoy ka sa presence ng ating Panginoon. Magkaroon ka ng pagkakataon na kung saan ay makipag-usap sa ating Panginoon ng heart to heart. Amen. Sapagkat ang Diyos ay napakabuting Diyos. Amen. The Lord will fight for you. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng Psalms 37 verse 7? Yes, hallelujah. Hallelujah. Sabi to, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. Amen. Be still before the Lord and wait patiently. Amen. Kailangan tayo manahimik at tayo po'y maghintay na may katyagaan. Amen. Kaya tama po ang sabi po sa aklat po ng Isaiah. Ang sabi po sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait upon the Lord will renew their strength. Amen. Ang lahat na naghihintay sa ating pong Panginoon, siya'y bibigyan ng bagong kalakasan. Lilipad siya ng lilipad, hindi siya manghihina. Tatakbo siya ng tatakbo, hindi siya mapapagod. Amen. Maghintay po tayo ng may katyagaan. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay nauuna na sa atin. Amen. Yung hindi mo kaya, ang Diyos ang gumagawa. Amen. Ang Diyos ang gumagawa. Yung hindi mo kayang gawain, nauuna na ng ating pong Panginoon. Kaya maghintay ka lamang na may katyagaan. Maghintay ka lamang sa paglingap ng Panginoon. Maghintay ka lamang, tutulungan ka ng ating Diyos. Amen. He is our helper in times of need. Sabi sa aklat po ng Psalms 46 verse 1. Siya po yung pong ating pong katulong sa oras ng ating pong kabagabagan. Amen. At ang sabi, when they carry out their wicked schemes. So ibig sabihin to, wag po tayo na kung saan ay naandun yung ating pong pagkainggit. O tayo po ay naandun yung ating pong lagi, bakit iyon, yumayaman, ay masasama naman ang kanilang mga gawa. Huwag po natin kainggitan yung mga ganun tao. Bahat ang mahalaga, yung sabi ng Panginoon, ang mga mahasama ay mawawala. Pero ang mabubuti ay bibigyan ng mahabang buhay. Ika-cut off niya ang mahasama. Pero yung mga taong matuwid, lumalakad sa tama, bibigyan ng Panginoon ng mahabang buhay. Kaya huwag tayong maiinggit sa mga yumayaman na gumagawa ng masama. Tayo po ay maghintay sa tulong ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay lagi po siyang may handang tulong. Amen. Ano po ang sabi niya? Glory to God. Hallelujah. Wait patiently. Maghintay po tayo, wag po tayo magmamadali. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Mark 40, 39 to 40. Mark 4, 39 to 40. God can rebuke the situations. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Mark 4, 39 to 40. He get up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Amen? So ibig sabihin, maging ang kalikasan, kayang patigilin ng ating Panginoon. Amen? Kaya walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa ating Panginoon. Ay biro mo, ang bagyo, ang alon,
ang hangin, napatigil ng ating pong Panginoon. Kaya wala pong mahirap sa ating Diyos. Gaano katindi ang iyong pinagdadaanan? Meron ka bang karamdaman? Meron ka bang kaaway? Kulang ka ba sa pera? I-rebuke mo ang kahirapan. I-rebuke mo yung kung saan yung galit sa puso mo. I-rebuke mo yung kung saan yung mahasama na mga naririnig mo mga salita. Kayang baguhin ng ating Panginoon ang bawat sitwasyon. Magtiwala ka lamang sa ating pong Panginoon. Amen? Ay, pero mo ito, napakalma ng ating Panginoon. Completely, ibig sabihin, biglang tigil ang hangin. Biglang tigil siyempre ang alon. At sila ay malaya na kung saan ay naglalakbay sa karagatan. Bakit? Sapagkat sinaway ng ating Panginoon. Kaya dati po ang araw, yung pong mga naranasan, yung pong mga kalungkutan, yung pong mga bagyo sa iyong buhay, wala ka na lang gagawin kundi magpuri, magpasalamat. Lord, salamat, pinalaya mo ako. Lord, salamat, unti-unti ko na nababayaran ang aking utang. Lord, salamat, unti-unti ko na nakikita, nagbabago na ang aking anak. Lord, salamat. Ikaw ay mapayapa na nagpupuri sa ating Panginoon. Lumuluha ka pa habang ikay nagpupuri sapagkat nararanasan mo ang pagsama ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po ang sabi niya po sa verse 40? Amen. He said to his disciple, "Why are you so afraid? Do you still have faith?" Bakit ikay sobrang takot mo? Hanggang ngayon ba wala ka pang pananampalataya? Hanggang ngayon ba hindi mo pa kakilala? Ang tagal-tagal nyo na akong kasama. Nakabuhay ako ng patay. Ang dami kong pinagaling na may karamdaman. Bakit kayo alalang-alala dahil ako natutulog at kayo hinahangin? Amen? Binabagyo kayo. Ibig sabihin, wala kayong pananampalataya. Amen? Kaya yung bawat sitwasyon na ating pong nararanasan, anumang uring bagyo ang dumarating sa ating pong buhay, ano ang ating pong sabi ng Panginoon? Kinakailangan manampalataya ka. Amen, manampalataya ka. Kaya kong gawain. Kaya kong i-rebuke ang lahat na masama yung nararanasan sapagkat ako ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Amen, ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Psalms 62 verse 5? He is our hope. Amen. Glory to God. Ano po? Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. Amen. Yung aking kaluluwa, nakakatakbo ng kapahingaan sa ating pong Panginoon. Siya ang aking pag-asa. My hope comes from Him. Ang aking pag-asa ay magbubuhat sa aking Panginoon. Amen. Totoo po yan. At lagi po nating aalalahanin, sinabi sa akin po ng Romans 5:5, ang pag-asa ay hindi bumibigo. Amen. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ibinuo sa atin ng ating pong Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. At ang Espiritu Santo niya yan ang ating kasama. Kaya ang ating pag-asa ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Siya ay ang ating pong pag-asa. Yung banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, yan ang ating pong kasama. Amen po. Jeremiah 29:11. Hallelujah, Lord God. God has perfect plan for us. Ang Diyos ay merong perpekto na plano sa ating pong buhay. Amen? Kaya yung pong ating pong nararanasan, glory to God, meron pong perfect plan ang ating pong Panginoon. Ano sabi po rito? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Kaya yun po yung nararanasan. Ang plano po ng ating pong Panginoon, hindi para ikaw ay sumpain. Hindi para ikay pahirapan. Hindi para ikay paghirapin. Ang nais ng ating pong Panginoon, yung nararanasan, plano ko yan. Plano ko yan sa buhay mo. Plano kaya na Agnes, ikay makaranas ng karamdaman. Sapagkat ako na yung Diyos ay may plano sa iyo. Gagamitin kita pagdating ng araw upang ipatotoo mo na ang Diyos nagpagaling sa akin. Ang Diyos nagpala sa akin. Ang Diyos nagbigay sa akin ng panibagong buhay.
Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hallelujah. Vilma, huwag kang mawawala ng pag-asa. Yung nararanasan mo, gamit ko yun ng Panginoon. Pagdating sa isang araw, makikita mo lahat ng pagsubok na iyong pagtagumpayan. Ito'y magiging patotoo mo sa mga nakakausap mo. Hindi lamang yan, kapatid, ang aking naranasan. Napakatindi magbuhat sa aking pagkabata. Naranasan ko kayo nagpatakbo-takbo. Naranasan ko kung saan ako nakarating. May plano pala ang Panginoon, kaya ako dinala sa dako ng binyang. Amen. Kaya pala ako din sa dako ng binyang upang ako ay umawit, magpuri, magamit ako sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. That is the perfect plan of God. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Psalms 23? Praise God. Hallelujah. Psalms 23. Amen. God is our God of peace. Amen? Ano sabi? The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in a green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Amen. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comforted me. Amen. Praise God. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Hallelujah, Lord God. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sa po yung ating pong kapayapaan. Amen. Kung tayo po'y naniniwala sa po ang ating pastol, siya po yung mag-guide sa atin. Dadala niya tayo sa tahimik at mainam na batisan, at doon bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. Ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan, bahat manatili ka lamang. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pupunta na po tayo sa conclusion. Meron na po akong na-jump. Amen. Dahil ang oras po ay ayan na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Conclusion na po tayo. Psalms 27, 1 and 2. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi dito, si Yahweh, hallelujah, ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Amen. Napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. Siya yung pong ilaw. Siya po yung liwanag ng ating kaligtasan. Kanino tayo matatakot? Siya yung ating muog. Amen. Siya po yung muog ng ating buhay. Sino ba ang aking kasisindakan? Verse 2, glory to God. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalabang ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Amen. Kaya kung tayo po ay dumaranas na kung saan ay iba't ibang uri ng labanan, ang ating laging aalalahanin, the Lord is the light of my salvation. Wala akong dapat katakutan. Siya yung katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Lagi po tayong tutuon sa ating pong Panginoon. Kaya kung sino man nagtatangka sa atin, kung meron man silang ginagawa, gusto kong ibaksak. Kung meron siyang ninanasa na ikay, kung saan mawala na sa ibabaw ng lupa. Pero ang Panginoon, ang ating pong tunay na muog at kaligtasan. Amen. Ano po sabi niya sa John 14? Glory to God. Hallelujah. Huwag mabagabag ang inyong mga kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Huwag po tayo na kung sa'y lagi po nagugulimihanan. Meron po tayong Diyos na buhay. Meron po tayong Diyos na makapangyarihan.
Glory to God. Hallelujah. Magtiwala kayo sa Ama. Sino nagsasalita? Si Jesus. Magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin. Amen. Napakasarap na pakinggan. Totoo na sa ating pong buhay. Naririyan ang iba't ibang uri ng mga pagsubok. Pero ang sabi niya, dito po sa verse 12, glory to God, hallelujah, in John 14. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Praise God, hallelujah. Babalik na ako sa Ama upang kung ano man ang inyong hihingin sa aking pangalan, ito ang aking gagawain. Ganyan kabuti po ang pangako ng ating pong Panginoon. Ano po sabi po sa verse 15? Glory to God, hallelujah. Oh, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen? Ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong tuparin natin ang ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo ay patuloy na tutupad sa mga itinuturo sa atin ng Panginoon, kung tayo ay patuloy na susunod sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin ang himala. Ang pangako ng ating Panginoon, yung mga ginawa ko, dodoblehin ko pa. Amen. Kung ako'y nakabuhay ng patay ng 5, maaari 10 mabuhay mo. Amen. Kung ako ay nagpapakagaling na may karamdaman, makapagpapagaling ka rin. Sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nasa natin magiging kasama, magiging nating gabay at patnubay, magpakailanman ang banal na Espiritu. Yan ang ating kasama. Ano ang sabi niya sa verse 26? Glory to God. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Yes, oh Lord God. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Ang sabi niya sa verse 27, hallelujah, Lord God, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ang nais niya, maranasan natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. Amen. Sapagkat ang nais po ng ating Panginoon, lagi po nating aalalahanin ang pangako ng ating Panginoon, be still and know that I am God. Last verse po, Psalms 51 verse 10, glory to God. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yan ang nais po ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Upang maranasan po natin yung kapayapaan, maranasan po natin yung magtiwala tayo na lubusan sa ating pong Panginoon. Hilingin natin sa ating Diyos na likhaan ka ng isang pusong malinis, pusong tapat na handang maglingkod sa ating Panginoon. Bagong damdamin ang ating hilingin sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay naghahanap na isang pusong malinis na ito magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pong buhay, tayo binabago ng ating pong Panginoon. Tayo binibigyan niya ng mga pagkakataon. Binibigyan tayo ng himala upang maghamit tayo sa darating na panahon. Upang tayo po ay magsilbing patotoo sa mga nakapaligid sa atin. Upang tayo rin ay makapagligtas ng kaluluwa. Yan po ang mithiin po ng ating pong Panginoon. Yan pong ating buhay kung paano po tayo nabago. Sasabihin mo, ako'y nabago dahil sa Diyos. At kung nais mo na mabago din ang buhay mo, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ang may kapangyarihan na magbago ng ating buhay. Ang Diyos ay may kapangyarihan na palayain tayo sa anumang uri ng umaalipin sa atin. Tanggapin mo ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po. Yung pong mga newcomer, bago po ako amen, yung po mga newcomer, bago ko po ibigay yung final benediction.
Yes, oh Lord God. Sige po, yung po mga pangalan nga pala tatawagin ko. Hallelujah, Lord God. Gorgon Joaquin. Punta po kayo sa unahan. Brother Christian Evangelista. Brother Ram Canlas. Glory to God. Brother Rujen Pajardo. Praise the Lord. Brother Jeff Atienza. Amen. Sister Aika Fernandez. Glory to God. Sister Ashley Fernandez. Brother Aldrin Sarate. Brother Iran Sabilila. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Brother Christian Santiago. Brother Carl Retig. Hallelujah. Brother Jan Takud. Amen. Sige po. Glory to God. Amen. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, itaas niyo po ang niyo pong mga kamay upang ang mga batang ito, glory to God, na mga nagkikisigan. Amen. Pray. Kapatid, uroon ng kaunti doon. Nagsisiksikan. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Nandito pala si Aika. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay ariin nyo, mga kapatid, na ito po ay ating pong personal na paglapit sa Panginoon. Sapagkat kayo po'y naririto, hindi po ito aksidente. Ito po'y itinakda ng Diyos sapagkat meron silang plano sa iyong buhay. Amen. Sapagkat ang Diyos ay naghahanap. Hinahanap niya ang mga nawawala at kay natakbuhan upang kay dalahin dito. Amen. Upang maranasan natin yung tunay na kapayapaang buhat sa ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, sasabi kayo sa aking maikling panalangin. Itaas nyo lamang ang inyong kamay. Glory to God. Higay, itaas nyo ang inyong kamay. Ibig sabihin, suko na kayo. Amen. Suko na kayo at kailangan nyo ngayon ay ang ating Diyos na buhay. Praise God sa mga kabataang ito. Ipikit nyo ang inyong mata. Praise God. Sumabay kayo sa aking maikling panalangin. Hallelujah, Lord God. At inyong unawain na sa oras na ito. Ang Diyos ay naririto sa ating kalagitnaan. Sabi niya sa aklat ng Pahayag 3:20, ako'y kumakatok sa puso nyo. Sa pintuan ng inyong mga puso, kinakatok ko kayo. Ngunit kung sakali na ako'y inyong papapasukin, papasok ako at mananahan. Maging sa pagkain nyo, mananahan ako sa inyo. Kaya sa mga sandaling ito, sumabay kayo sa aking maikling panalangin. Sabihin niyo, Panginoon kong Diyos, sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo na isang makasalanan. Panginoong Jesucristo, patatawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. At sa oras na ito, yamang ako'y nilinis niyo na. Panginoong Jesucristo, kinikilala kita bilang aking Ama, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas. At napasasako po ako sa iyo bilang iyong anak. Kaya sa mga sandaling ito, banal na Espiritu ng Diyos, inaanyayahan ko po kayo na pumasok sa aking puso, manahan, magmaniobra sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko po ang iyong pong regalo na buhay na walang hanggan. At gayon po rin, Panginoon, hinihiling ko po na itala nyo ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ulitin nyo, sabihin nyo, tinatanggap ko ang banal na Espiritu ng Diyos. Tinatanggap ko ang banal na Espiritu ng Diyos. Tinatanggap ko ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Welcome to the family of God. Hallelujah. Congratulations. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Sige po, i-welcome niyo po itong mga kabataang ito. Praise God. Hallelujah. Welcome to the family of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puro ata mga taga-Platero to. Yes, amen.
Harvest time. Amen. Praise the Lord. Yes, oh Jesus. Purihin ka po, Panginoon Lord. Salamat, salamat po, Diyos. Yes, hallelujah. Welcome to the family of God. Hallelujah. You are now a born again Christian. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, makakabalik na po kayo sa inyong upuan. Congratulations sa lahat ng mga newcomers. Sa darating na linggo, balik po kayo. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po. Mga kapatid, pwede na po kayong umupo. Sige po. Ay, hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Amen. Yes, amen. Praise the Lord. Sige po, tumayo po tayo. Oh, hallelujah, Lord God, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad. Lord, salamat po sa mga bago, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon. Lord God, tunay nga po na wala po kayong katulad. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, idinadalahin ko po ang lahat po ng naririto. Panginoon, sila pong lahat kilala mo. Alam mo po, Panginoon, ang kala po mga pinagdadaanan. Tulad nga po, Panginoon, sa akin pong opening prayer, Panginoon. Ang lahat po na dumako dito, Panginoon, na may mga problema. Kung sila po'y mananampalataya sa mga salita mo, mararanasan po nila ang katugunan mo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, lahat po ng aking po mga kapatid, lagi po nilang aalalahanin. Yung po sinabi mo sa awit 46, Verse 10, be still and know that I am God. Kaya Lord, salamat po sa iyo po mga anak na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, na aalis po sila sa lugar na ito, na dala ang kagalakan na buhat sa iyo, dala ang kapayapaan, dala ang pag-asa, dala po, Panginoon, Lord God, ang tunay na kalayaan, Panginoon. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Panginoon, salamat, salamat, salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan. Salamat po na sa natanggap po, Panginoon, ng mga kapatid ko, dakilang Ama. Sa pagkatotoo, Panginoon, na kung saan meron 2 o 3 na ikaw ang itinataas, ikay nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, Lord God, iginagawad ko na po, Panginoon, ang iyong basbas at kapangyarihan na maranasan ng lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Ang pagpapala na pagsama ng iyong maamong mukha. Ang grasya mo't habag, Panginoon, maranasan ng lahat ng iyong mga anak. Maranasan po nila yung kapayapaan, Panginoon. At arumaragas ang pagkapala, Panginoon, dadaloy sa bawat sambahayan. Upang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, maranasan po, Panginoon, ang tunay na pangako mo, dakilang Ama, na ang aming lahi gagawin mong pinagpala. Walang sino man sa kanilang mangungutang, kundi sila na ang magpapautang. Wala nang magiging buntot, kundi mananatili silang ulo sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Tinanggap nila ang pagkapala na buhat sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, lahat ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, ibinabalik ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. God bless you all.